Itinatanggi ng gobyerno na sinusuko na nila ang pag-aangkin sa Spratlys kapalit ng malaking pautang mula sa China. Pero iba ang mensaheng pinaparating ng kilos ng gobyerno pagkatapos nilang lagdaan ang JMSU. Bumisita tayo sandali sa Palawan at sa Batasang Pambansa. Sa kabila ng pagtanggi ng gobyerno na sinusuko na ng Pilipinas ang pag-angkin nito sa Spratlys kapalit ng maluwag at malakihang pautang ng China, iba ang mensaheng napaparating ng mga pangyayaring sumusunod sa pagpirma ng JMSU. This map shows... Nariyan ang nangyari sa Forum Energy na pagkatapos natin bigyan ng lisensyang maghanap ng langis ay ayaw na natin payagan ipagpatuloy ang eksplorasyon kahit malaki ang posibleng benepisyo nito sa ating bansa. I think that the debate was going on well, all the issues were being clarified, but yet we are suspending this bill. And I think we're suspending it. At ngayon naman sa Kongreso may panukalang batas na halos pasado na, biglang inatras pa. Ito ang House Bill 3216, mas kilala sa pangalang Baseline Bill. Ito sana ang tuluyang magpapatibay ng ating pag-angkin sa ilang bahagi ng Spratlys. Ayon sa may akda ng Baseline Bill na si Congressman Antonio Cuenco ng Cebu, noong Disyembre 2007, naipasa na sa second reading ng lower house ang Baseline Bill. Sa karaniwang proseso ng Kongreso, kapag pumasa na ang isang panukala sa second reading, seremonya na lang at pasado na ito. Pero kakaiba ang nangyari sa Baseline Bill. Nagtaka kami, bakit ba hindi ito binovote on third reading? Nalaman namin na kaya pala mayroong pumipigil. Bigla daw nagpatawag ng emergency meeting ang komite na nagsulat nito. At pagkatapos nagdesisyon sila na bawiin na muna ang Baseline Bill para baguhin. Na tumututol ang China rito dahil malalagay daw sa alanganin yung kanilang claim. Pero ang sagot ko nga, paano yung claim natin kung makikinig tayo doon sa isang bansa? Hindi natin masisisi ang mga dayuhang bansa kung sila gagawan o papasok sa mga kontrata na magsisilbi sa kanilang mga national na interes. No? Ang sinasabi ko lang sa ating mga policymakers at mga namumuno dito sa Pilipinas, wala pong ibang magiging loyal sa Pilipinas kung di ang Pilipino. Formal pa lang inireklamo ng China ang pagsama ng Spratlys at Scarborough Shoal sa opisyal na teritoryo ng Pilipinas. Sa isang note verbal na pinabigay ng embahada ng China sa Kongreso, giniit ng China na kung itutuloy ng Kongreso ang pagsama ng Spratlys at Scarborough Shoal, masama ang magiging epekto nito sa pagkakaibigan ng China at Pilipinas. Siguro, siyempre lahat ng bansa pinagtatanggol yung kanilang interest. Pero hindi naman ibig sabihin na magpapapressure tayo. They're objecting because they're claiming Scarborough Shoal. Nagkaroon ng mainit na diskusyon, kaninong interes ang papanigan. Bandang huli, pinagbigyan ng Kongreso ang hiling ng China. Tayo, di ba tayo marunong magalit? Bakit yung galit ng kabila ang iisipin natin? Thank you. Ayon kay Congressman Goles, hindi pang-karaniwan ang ginawa nilang pag-aatras ng panukalang batas. Tingin ko parang malakas ang pressure kasi doon na lang sa Committee on Foreign Affairs, nung mag-meeting sila agad-agad, after ng Committee on Rules meeting nang pinahayag ni Congressman Cuenco yung pressure na gagaling sa labas, nag-meeting sila, biglang nagbaliktaran yung mga miyembro. So, posible, baka may kumausap sa kanila. Mula sa orihinal na panukala ni Cuenco, gusto nang tanggalin ng mayorya ang Spratlys at Scarborough Shoal sa boundary. Ibig sabihin nito, pati ang Kongreso, niluluwagan na ang kapit sa islang kinikilala nating parte ng ating teritoryo. Ang DFA naman, imbis na bantayan ng interes ng mga Pilipino, nagiging spokes entity siya para sa China, mukhang mapipilit pa nila ngayon ng mga representante ng taong bayan na i-give up yung claim natin sa Spratlys. Sa akin, 1 + 1 = 2 napakalinaw. Itong pruweba na nagwagi nga ang mga Chino sa pagbili ng ating teritoryo. Masyado tayo mapagbigay. Oo. Mahirap din yung masyado mapagbigay Iniisahan yung mga ganyan. Pwede naman nating sabihing nagkataon lang ang lahat na ito, na pagkatapos pinamahan ng gobyerno ang Spratly deal kasama ng China, nagkataon lang na pinapaalis na ang mga kumpanyang matagal nang nakapwesto sa Palawan. At nagkataon lang na balak nang umatras ng Kongreso sa isang panukalang magpapatibay na sana sa pagmamay-ari natin sa Spratlys. Kung ganon, baka nagkataon lang din ng biglang pagbuhos ng pautang mula sa China kasabay ng lahat ng ito. Napakaswerte naman ng China kung ganon. We want your children, grandchildren, and the future generation of Filipinos na mabuhay ng matino at mahusay. Kung ang sagot mo dyan, oo, dapat makialam ka.
Mula nang makipagpirmahan ng Pilipinas, Vietnam at China sa Joint Seismic Agreement na ayon sa mga eksperto ay labag sa batas, $2 bilyon kada taon ang bubuhos na pautang sa Pilipinas mula sa China. Dahil dito nabuhay ang mga proyektong North Rail, South Rail, Cyber Education, ZTE at iba pang malaking proyekto na hindi pa nabubusisi ng publiko. At dahil hindi mahigpit ang mga kondisyon sa mga pautang na ito, halos lahat naman ng proyektong nabusisi ng publiko ay may bahid ng katiwalian. Gaya na lamang ng $130 million o 5 billion pesos na kickback na ibinulsa umano ng ilang taga-gobyerno. Halaga pa lang ng umano'y kickback sapat na para ipagawa ang may 1,400 silid-aralan, 44 na milyong libro para sa mga estudyante, higit na kalahating milyong upuan, pambayad sana sa mga halos 3,000 guro at panustos sana sa mga pangangailangan sa computer ng mga eskwelahan. Tandaan natin, ang halagang ito ay ang nabulgar na suhulan sa ZTE deal pa lang. Meron pa kayang ganitong anomalya sa ibang proyekto na hindi pa natin nalalaman? Samantala, habang naghahanap ang pamahalaan ni Pangulong Arroyo ng proyektong maaring pondohan ng China, unti-unti nitong pinagbibigyan ang sunod-sunod na hiling ng China tungkol sa Spratly. Pinatitigil ang eksplorasyon para sa langis sa ibang bahagi ng Palawan. Ipinababawi sa Kongreso ang isang panukalang batas na magpapatibay ng pag-aangkin ng Pilipinas sa Spratly Islands. Habang patuloy pa rin ang Joint Marine Seismic Undertaking ng Pilipinas, China at Vietnam. Noong Marso 16 lang, dumaong ang barkong Nanhai 502 sa Puerto Princesa, sakay ang 44 na Chinese at isang Pilipino. Ito ang barkong gumagawa ng seismic mapping at kagagaling lang nito sa Spratlys. Para kay Mon Casiple, ito ay isang pagtataksil sa bayan. Pinamimigay na nga. Ganun ang epekto nun. Ngayon, in return for what? I don't think the Philippine Republic is the one ang beneficiary. Kaya nga merong anggulo dito na dapat imbestigahin pa yung corruption. Mga kilos ng gobyernong ito na imbis na patibayan ang ating posisyon sa teritoryong inaangkin natin, mas pinapahina pa ito. Well, mahirap nga maghanap ng direct link unless somebody talks, ano? Hinihintay nga natin na magsalita dyan. Ang pwede mo lang sabihin, meron talagang maliwanag na sequencing dito. Meaning yung timing na after September 1, 2004, nung sinainan yung seismic study na yan, ay coincidentally, nagsimula na rin yung mga planning at actual na pagbigay ng mga Chinese loans sa Philippine government. Hindi kaya nagkataon, no? Mahirap sabing nagkataon in the sense na we did not present China with a bill of projects. Iba yung sequence eh. Yung sabi nga ni Senator Marujas, this is a supply side type ng development planning. Nauna yung pera at saka naghanapan ng project. Sa totoo lang ay hindi natin pwedeng ipagkatiwala ang interes natin sa ibang bansa. Tungkulin ito ng ating pamahalaan. Pero paano ang gagawin natin kung ibang interes ang inaasikaso ng sarili nating gobyerno? Noong nakaraang digmaang pangdaigdig, libu-libong Pilipino ang namatay sa pakikipaglaban sa mga Hapon para protektahan ang ating bansa, ang ating teritoryo. Ngunit ngayon, niwala isang putok ng isang baril, sinusuko na ba natin ang ating teritoryo? Hindi dahil pinaulanan ng China ng bala ang bansa, kundi dahil pinaulanan ng pera ang ating gobyerno. Pera na maaring pupunta lamang sa bulsa ng iilan. Pera na kailangan din bayaran ng mamamayang Pilipino. Do you want your children, grandchildren, and the future generation of Filipinos na mabuhay ng matino at mahusay? Kung ang sagot mo dyan, oo, dapat makialam ka. Kasi these are resources na in so many countries like yung mga nasa Middle East, nagamit nila yung resources niyan para magkaroon ng development yung kanilang bansa. Totoo man o hindi ang mga bintang, mahalaga para sa ating lahat na pag-aralan ng mabuti ang mga kasunduang pinapasukan ng gobyerno sa ngalan ng taong bayan. Dahil tayo mga Pilipino lamang ang pwedeng magbantay sa sarili nating interes. Ako si Ricky Carandang, ang inyong naging correspondent.